Amen. Okay, para hindi po kayo masaya. Okay, so masaya po tayo dahil andito po tayo ngayon. Tama po ba? No, we're so happy and I'm so happy that we are here together po again para sumamba sa Panginoon. And we know, hindi lang si Pastor masaya, kundi masayang masaya yung Lord dahil nandito yung katabi mo ngayon. Tama po ba? Okay, and we've done po yung ating series po last time, series of Faithful. And that's a series po that ang word po is stand. Stand out, stand up. We need to stand firm. And tinuruan po tayo ng Panginoon doon na ano po, yung tamang identity po natin. Nakita natin, ano ba yung dapat nating itatag sa kabila nung lahat ng tao ay umuyuko na, sumasamba na sa ibang Diyos. Shadrach, Meshach, and Abednego and Daniel remained faithful sa Panginoon. They took that stand. They stand firm in their faith. At nakita po natin, sabi nga po ng salita ng Panginoon, pag inuna natin ng Diyos, pagkakalob niya yung lahat nating kailangan. Amen? Ibig sabihin, ipaglalaban tayo ng Panginoon. At sabi rin ni Shadrach, Meshach, and Abednego nung nakaraan, kahit hindi kami iligtas ng Diyos, hindi pa rin kami sasamba dyan sa rebultong iyong ginawa. Doon natin po makikita yung kanilang pananampalataya at naniniwala tayo, true enough, God saved them. God gave them success. Bakit? Tumayo po sila sa kanila pong pananampalataya. At now po, we are on our series po. No, ngayon po ay gusto kong title yung ating series ngayon na Holy Detox. Kasi po nasa April tayo ngayon, we will be approaching po yung Holy Week. Of course, this is a time for us to be reminded na merong tagapagligtas na nagbayad para sa atin nung kasalanang hindi natin kayang bayaran, na siya yung nagbayad nung kasalanang hindi niya naman po ginawa. Bakit? Dahil mahal niya po tayo. Amen? No, kaya po, dito sa oras po nito, ating maitatag, ano po yung kailangan nating mapangyari tayo po bilang mga mananampalataya. At bago po tayo magtuloy, can you bring out your Bible? No, because again, we will be engaging by the Word of God. No, kung may physical Bible po kayo or your electronic Bible po, at buksan po natin, hawakan natin yung Bible natin, at atin po i-declare ito as we continue. Sige po, ready? Are you ready? Okay, declare po natin to. Ready? On the count of 3. 1, 2, 3. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, Amen. Father, we thank you sa oras po na ito. An opportunity again to praise you, to worship you, to bring back yung aming pasasalamat, yung honor sa inyo. At ito po'y simbolo na kami nagpapasalamat sa mga nakaraang araw. At ngayon po ito'y nagpapasalamat din kami at ito'y simbolo ng aming pagtitiwala na yung mga susunod na mga araw sa linggong ito na parating ay kayo po ang dahilan kaya kami po ay magtatagumpay. At hindi kami magtatagumpay kung kami ay hiwalay sa inyo. Kaya po sa oras na ito, Panginoon, paging dapatin niyo po na maging bukas yung aming mga puso at isip upang tanggapin yung inyong salita niyong punong-puno ng pagpapala, yung salita niyong mag-iingat sa amin sa anumang gawa ng kaaway, at yung salita niyo po, Panginoon, na gagabay sa amin upang makagawa kami ng mga tamang desisyon sa bawat araw. Panginoon, amin pong dalangin, i-ready niyo po yung puso na inyo po manak, paging dapatin niyo po na maging handa kami, magmistulang matabang lupa. Yung aming mga puso, yung puso na inyong mga anak, upang mapagtamnan ng binhi na salita ng katotohanan. At ito nga po, dalangin namin, tumubo yung mabong, mamunga, 30, 60 hanggang 100 iba yung pagpapala. At Lord, malikha yung pagbabago na tanging kayo lang yung gumawa. Holy Spirit, huwag niyo pong hayaan, aalis kami sa lugar na to na wala pong nangyari sa amin. Wala pong nagbago. We pray, God, change us from the inside out. Salamat po. In Jesus' name we pray. And all God's people say,
Amen and amen. Again, no, yung title ng topic natin ngayon is Holy Detox. Holy Detox. Ano po yun? No, and the curse of the restless soul. Sino po rito nakaranas ka na nabalisa? Yung alam mo yon, nasa church ka na, balisa ka pa rin. Parang wala ka sa church. Nagpe-pray ka, pero hindi ka napayapa. O natulog ka na, nagpunta ka na dun sa lugar na gusto mong puntahan, nag-staycation kayo, nagpunta na kayo ng Boracay, de Cavite. Boracay, de Cavite, no? Okay, pero napuntahan mo na yung gusto mo, akala mo, pag pumunta ka ron, mapapahinga ka na, mapapayapa ka na. O kaya, sino rito yung nakuha mo na yung akala mo, pag nagkaroon ka nitong bagay na to, o naabot mo tayong estadong ito sa iyong finances, ang alam mo, mapapayapa ka na. Kaya lang, nung napuntahan mo yon o kaya nabili mo yung bagong sapatos, na sabi mo, pag nabili ko tong bagong sapatos na to, o tong bagong damit na to, kontento na ako. Kaya lang, totoo po ba, after mo mabili, hindi pa rin? After mo mapuntahan, o after mangyari yung event na yon, meron pa rin kulang. Bakit hindi pa rin payapa? If you are that person na meron kang kakilala or maybe ikaw yung tao na to. Okay? I want you to listen because this word is for you. Kasi gusto ko pong banggitin sa bawat isa sa atin, bakit hindi tayo napapayapa? Kasi minsan, ang nagiging focus natin, hindi yung dapat maging focus natin. Totoo lang, kailangan nating ma-deal yung pinaka-ugat ng problema. Ano ba talaga ang ugat ng problema? Bakit hindi ako mapayapa? Bakit ang tingin ko palaging mayroong kulang sa akin? Gusto ko pong banggitin tong ilang mga katagang ito. We are not body with a soul. We are a soul being with a body. Hindi po tayo kaluluwa na may katawan. Kundi tayo po ay kaluluwa na nilagyan o nilagay dito sa katawan. Ibig sabihin, ang totoong tao, ang totoong tayo, hindi po ito. Kasi ito mamamatay. Pero yung nakatira dito, mananatiling buhay. Eternal. Kaya lang, ang problem po, ang binibigyan natin palagi ng satisfaction, ang pinapaganda natin, pinapalakas natin, pinapakain natin, ay yung physical, imbes na yung spiritual o yung ating kaluluwa. No? In English, our soul. Genesis chapter 2 verse 7. Tingnan niyo po rito. Ano sabi ng verse? And the Lord God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being, a living soul. Ang ganda ng version sa King James. No, nung hiningahan, gumawa ang Diyos ng wala pang buhay. Tama po ba? Kailan nabuhay? At sabi nung word, and man became a living soul. Or other versions, living being. Ibig sabihin, ang totoong tao, hindi yung lalagyan, kundi yung nandoon na nilagay sa lalagyan. Ibig sabihin, ito pala ay lalagyan lang, kaya ito yung dinadala natin sa gym, di ba? Ito yung pinapakain natin, ito yung pinapamasahe, ito yung nilalagyan ng mga kolorete, ito yung pilit natin pinapaganda, pero nung pinapaganda natin, hindi pa rin tayo satisfied. Bakit? Kasi nga, hindi naman ito talaga hindi ito yung dapat nating ayusin, kundi yung totoong tao na nakatira dito sa lupang laman. Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Again, we are not a body with a soul. We are a soul with a body. Naalala ko po, nung ako po ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, o kilala ko na ang Panginoon pero hindi ko pa po sinusuko yung aking buhay sa Kanya, ay experience po na, alam niyo yun yung wife ko, hindi po maayos yung relationship namin. I was asking the Lord, bakit ganito? Kasi kumikita naman akong pera, yung kinikita ko naman, binibigay ko naman sa Kanya. Di ba? So, supposed to be, di ba dapat isip mo, okay na kayo kasi binibigay ko naman yung kita ko sa Kanya,
meron naman akong degree, meron naman akong trabaho, pero bakit hindi maayos yung relationship namin? Bakit paglalapit ako sa wife ko, ayaw akong halikan? Kasi nga, ang baho ko, amoy akong yosi. No, amoy beha. Amoy mo yung katabi mo. Wala nang gano'n dito. Amen. No, okay na yung katabi mo, malinis na yan, di ba? Pero alam niyo po, nung panahon na yon, dahil ang pinapakain ko pala, mali yung focus ko. Ang ini-improve ko, yung panglabas. Na-provide ko yung finances, di ba? Na meron din akong tinapos, minaral, may trabaho ko, puro panglabas. Pero yung time na yon, wala akong prayer life. Yung time na yon, no, pag may oras lang, sasamba. Pag wala akong pasok, pag linggo. Pag may pagkakataon, actually, hindi pa ako nagbabasa ng Biblia noon. Kilala ko si Jesus, pero hindi pa suko ang buhay ko sa Kanya. Kaya pala merong problema. Yung panahon na yon, those were the time na hindi maayos yung relationship namin mag-asawa. Yun yung panahon na kahit na merong akong trabaho, meron din siyang trabaho, yung finances namin nagdudwindle. Kakalug-kalug yung finances namin. At hindi kami maayos, though kilala namin ng Diyos. Pero bakit ganon? Kasi nga, ang nabibigyan namin ng halaga, yung physical, hindi yung totoong dapat bigyan ng halaga. Yung aming kaluluwa. At alam niyo po, sabi nga yung curse ng restless soul, bakit po naging curse? Dahil sa kasalanan. Okay, tingnan niyo po, curse po yun. Yung minsan balisa tayo, yung hindi tayo mapayapa, sumpa po pala yan. Tignan niyo po, sumpa yan ng kasalanan. Ito po yung nangyari, no, tignan niyo po sa Bible, sabi ng Genesis chapter 4, verse 11 to 12, sabi, tingnan niyo po rito, sabi, now you are under a curse and driven from the ground which opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you work the ground, it will no longer yield its crops for you. You will be a restless wanderer on the earth. Ito po yung unang magkapatid. Cain at Abel. Ano po nangyari? Napatay niya yung kanyang kapatid. Nangusap naman yung kapatid niya kasi dahil matuwid, kahit patay na, nangungusap pa yung kaluluwa. At ngayon, sinabi you will be a restless wanderer on the earth. Bakit? Dahil doon sa kanyang kasalanang ginawa. Ibig sabihin, ito po pala ay sumpa that we are restless. Kasi ang gusto ng Lord, may kapahingahan tayo. Pero bakit pumasok to? Dahil bunga ito ng kasalanan. No, kaya po yung restless soul po, tingnan nyo, yung restless soul, like to quote this, restless soul is searching but never finding. Kaya pala hanap tayo ng hanap sa mundo, hanap sa relationship, hanap sa mga staycation, hanap, no? Kasi po ngayon lalo, April, bakasyon. Diba? Ito yung panahon na mag-staycation tayo. Pero sabihin ko sa iyo, kahit matulog ka na sa pinakamagandang kama, pag hindi payapa ang kaluluwa mo, hindi ka mapapahinga. Amen? No, kaya tingnan sabi, kaya po daw yung restless soul is searching but never finding. Kaya pa ang dami, nag-engage sa relationship, nagkaroon na ng posisyon, nabili niya na yung gusto niyang bilhin, di ba, napuntahan niya na yung posisyon na gusto niyang puntahan, kulang pa rin. Still searching. Bakit? Ang tunay na may problema kasi yung kaluluwa, yung totoong tao, yung taong loob. At sabi, it's interested in everything but satisfied with nothing. Kumbaga lahat na, di ba? Kaya nga yung social media, alam niyo po, merong gano'n. Kaya po ngayon daw studies, yung mga tao, matutulog na lang, hindi makatulog. Bakit? Kailangan ko pang hanggang nakakatulugan na hawak cellphone, bumagsak sa noo, kaya nagising uli. Hello po mga kapatid, nangingimay na yung kamay. Di ba? Tapos bumagsak na gito. Di ba? Bakit? Kasi po, parang interesting yung lahat, pero nakita niya, hindi pa rin siya satisfied. Hello, may kilala ba kayong ganon? Biruin mo, andun na yung pamilya niya, andun na yung asawa niya. Hindi niya ma-enjoy yung asawa niya. Tapos magtataka, sira yung relationship. Bakit? Hindi kasi yung kaluluwa yung napapakain. Yung physical lang. At yun po yung nangyayari. Because maaaring merong hidden sin or merong unrepented sin sa loob. Interested in everything but satisfied with nothing. Lahat gusto magkaroon, lahat gusto mapanood, pero makita mo po,
walang kaayusan, walang kapayapaan. Lahat gustong tapusin, lahat gustong gawin, no? Lahat gustong ma-achieve, at pag nakuha naman, hindi pa rin masatisfy. Bakit? Hindi kasi natitreat yung totoong dapat mabigyan ng solusyon. Tama po ba? Kaya po nagkakaroon ng problema, balisang-balisa po tayo. At sabi po na Ecclesiastes chapter 2, verse 22 to 23, tingnan niyo po, King Solomon to. Wisest king, may wisdom from God, pinakamayamang hari. You know what? Meron po siyang 1,000 asawa. But eventually po, he was never satisfied. Bakit? Iniwan niya rin po ang kanyang faith sa Panginoon. Sumamba po siya sa ibang Diyos. Dulot na rin ng mga asawa niya na hindi po kaisa ng pananampalataya. Tingnan niyo po ano nangyari, and yun yung nagsimula ng downfall ng kanyang kaharian, eventually ng kanyang mga anak. Pero tingnan niyo po, anong matutunan natin kay Haring Solomon? Pinakamatalinong hari, lahat ng gusto niya, meron siya, pwede niyang makuha. Ang ginto noon para lang bato. Ganong kayaman ni si Solomon nung panahon niya kasi sobrang talino niya. Siya yung pinakamahusay na hari sa lahat ng hari. Yung mga hari sa kaibang kaharian pumupunta pa sa kanya. But what did he say? Sabi niya, what does a man get for all the toil and anxious striving with which he labors under the sun? All his days, his work is pain and grief. Even at night, his mind does not rest. Why? Kasi nasatisfy niya palagi yung kanyang laman. 1,000 ba naman asawa mo? Di ba? Tapos, ang dami, lahat ng gusto mo, makukuha mo. Dumarating yung mga hari, mga regalo sa kanya. Grabe! Kung ano yung gusto niya, maibigan niya. Hindi niya raw hinahayaan na yung gusto ng puso niya, hindi niya makuha. But what happened? Kasi mali na yung focus ni Solomon, ang na-acknowledge na lang yung need ng body, but the problem is, hindi yan yung totoong siya. Hindi niya na-acknowledge, na-enjoy na yung presensya ng Diyos. Sumamba na siya sa ibang Diyos. Eventually, yun ang naging downfall niya. Kaya lang, doon natin matutunan, wisest king, kayang bilin at magkaroon ng lahat, may 1,000 asawa, ito yung sinabi niya, walang kapahingahan. Bakit? Hindi kasi nabigyan ng halaga yung kaluluwa, yung totoong siya. Saan ba natin makikita? Ito yung tanong, Pastor, saan ba namin talaga makikita yung kapahingahan ng aming kaluluwa? Alam niyo po, our soul find rest in God alone. We can never find rest apart from the Lord. It is only God that we can find rest in Him alone. Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Kay Lord lang talaga natin makikita yung kapayapaan. Kaya sinasabi ko doon sa mga kabataan pag nakakuusap ko na medyo nagkakaroon ng challenge sa kanila, sabi ko, alam mo, I experienced everything. Nung ako po ay nag-aral, bisyo, yan, mga bagay sugal, happenings, party, barkada, gala, may pera. Pero alam nyo, kulang pa rin. Sabi ko, may emptiness pa rin. Not until I came to know the Lord Jesus Christ. And everything changed in my life. Yun ang palagi kong pinapatotoo sa kanila. Kasi minsan, hinahanap nila sa relationship, hinahanap nila sa gala, hinahanap nila sa rangyan ng buhay, hinahanap nila sa posisyon, hinahanap nila sa bisyo. Kulang at kulang pa rin kasi naranasan ko yon. Kaya pag nagpapayo ko, ganun ko sila pinapayuhan. Nakita ko yung kapahingahan, walang iba, kundi sa Diyos lang. Amen? Kaya po kung yung katabi mo inaantok na, intindihin mo. Sa bahay, hindi makatulog yan. Pero pag nasa church, kasama si Lord napapahinga. Amen? Okay. Kay Lord lang talaga natin makita. Tingnan niyo po sabi ng mga awit. Sabi po ni David, Psalm 62 verse 1. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him.
Natagpuan niya talaga yung kapahingahan, yung kaligtasan, tanging sa Panginoon. Though magaling po siyang, magaling po siya, no? Kaya niya pong pumantay ng higante. Pero alam niyo po, kaya niyang pumatay ng oso, ng leon, kaya niyang mabuhay sa ilang. Pero ang nakita niya lang palagi yung kapahingahan niya, palaging nasa Panginoon. Wala pong tao, wala pong pangyayari, wala pong lugar, staycation, bagay, o anumang bagay na pwedeng mag-satisfy ng atin pong taong loob. Only the presence of God. Only the presence of God. Sabi nga po ni Augustine, sabi niya, "You have made us for yourself, O Lord. And our soul is restless until it finds rest in you." He is saying to kasi ang dami niya ring dinaanan na akala niya ang sarap ng buhay, di ba, yung sarap ng buhay, yung naandong ka sa bisyo, yung ginagawa ng mundo, yun ang ine-enjoy mo, yung mga bagay na makamundo, di ba? Yun ang satisfaction mo, yung bisyo. Kasi naranasan ni Augustine lahat yan. Pero alam niyo po, hindi siya na-satisfy. Kailan siya na-satisfy? Kailan siya napayapa? Nung natagpuan niya ang presensya ng Panginoon. Amen? Kaya po sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, kaya kung kayo po ay alagad ng Diyos, pakinggan mo itong mabuti. Kasi normal po may pinagdadaanan tayo. Normal po talaga may mga challenges tayo na nanakawin yung ating kapahingahan. Pero alam niyo po, sabi po ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, sabi niya sa Matthew 11, sabi, "Come to me. Come to me. Don't come to the church. Don't come for a pastor. Don't come para sa leader mo. Hindi to requirement, dito attendance. Huwag kang mag-devotion dahil lang cheche ka na sa leader mo. Pupunta ka ron sa Diyos dahil siya yung Panginoon mo, siya yung may-ari sa'yo." Amen? Lalapit ka sa Diyos dahil ama mo siya, anak ka niya. Hindi requirement ang devotion, hindi requirement ang pag-attend ng church. Bakit? Diyan ka magkakasumpong ng kapayapaan. Sabi ng Lord, "Come to me." Huwag kang pumunta rito dahil sa leader mo, ininyayahan ka. No, pumunta ka para sa Panginoon. Kaya po yung iba pumunta na ng church, pag uwi pa rin, kulang pa rin. Bakit? Sino ba pinuntahan mo sa church? Yung jowa ko po. Yun. Nag-away pa sila. Lalong bumigat, di ba? Tama? Pumunta po ako rin, andun yung crush ko. Binasted. Bad trip. Kasi hindi si Lord ang pinuntahan mo, kaya hindi ka mapayapa. Are you listening, my friends? Andyan po ba kayo? Ang pinuntahan mo rin, yung blessing, yung ibibigay ni Lord. Punta akong church para i-bless ako. Sabi ng Lord, "Come to me." Okay po? Okay na po ba yan? Bago ako magtuloy? Malinaw ba yan? Huwag kayong pumunta dito dahil kay pastor. Tama? Huwag kayong pumunta dahil gwapo yung pastor. Hindi po. Siyempre, pwede nyo. Pag kayo nagtuturo, pwede nyo sabihin yan, di ba? Kahit hindi gwapo yung pastor, kahit sino yung tumayo rito, si Lord ang hanapin mo. Diyan ba kayo? Okay. "Come to me." Sabi ng Lord. At sabi niya rito, all you. Wala siyang pinipili. Lahat tayo. Sino rito, alagad ng Lord? Yung kinikilala mo, alagad ka ni Lord. O may pinagdadaanan. Taas yung may pinagdadaanan, taas yung kamay. O yung iba walang pinagdadaanan, may parating. Di ba? Naalala niyo last week, no? Okay. All you who are weary and burdened. Wala si Lord na, wala siyang sinisingle out na, ito lang, pwede. Hindi. Lahat tayo, no, na may pinagdadaanan. Kung yung katabi mo may kaluluwa. Yung mga katabi mo may kaluluwa ba yan? Pastor, wala tong kaluluwa. Pastor, halang ang bituka nito. May mga ganun no? Wala pong ganun. Lahat may kaluluwa. Amen? No, all you need. Sabi nila, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Pagka kay Lord ka lumapit, bibigyan ka naman niya ng kapahingahan. Kaya kapatid, babantayin mo sarili mo, kanino ka ba lumalapit pagka pumupunta ka sa church? Kanino mo ba ginagawa yung devotion mo? Requirement ba ni ate ni kuya yan? Kasi magla-live class ako, kasi nasa SOL. Hindi yan requirement. Bibigyan ka ng kapahingahan ng Diyos sa kaluluwa mo. Hindi yan requirement. Andyan po ba kayo mga kapatid? No, kasi iba tinitignan na requirement. Hindi yan requirement. Lalapit ka sa tatay mo, bibigyan ka niya ng kapahingahan. Ayaw mo? Kaya ka nababalisa. Kaya napapraning. Andyan pa ba kayo mga kapatid? No, punta naman ako ng punta ng church. Yun na nga problema, punta ka ng punta ng church. Sino ba nilalapitan mo?
Sabi niya, bibigyan ng kapahingahan. Verse 29, take my yoke upon you. Kaya ngayon, yung mga nandyan, magla-life class, mga nasa school of leaders, mga cell leaders, andyan ba kayo, mga kapatid? Pasanin niyo yung pamatok. Huwag kayong tumakbo mag-isa. Kasi, di ba, yung context niyan, yung yoke dati, kasi sa atin, sa Pilipinas, ang ano lang, isa lang, kalabaw, di ba? Malakas kasi yung kalabaw, kahit isa lang siya, araro na. Sa ibang bansa po kasi, in the time of Jesus Christ, in this context, dalawa. Si Jesus sa kabila, sumama ka sa Kanya. Dahil hindi mo kaya mag-isa. Alala niyo na yun? Hindi maganda raw yung tao nag-iisa. Hindi tayo nilikha para mag-isa. Pero sabi niya, take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Ano raw? You will find rest for your soul. Kaya yung devotion, kailangan aaralin mo so that mapapayapa ka. Tingnan yung katabi mo. Nasa church na. Tingnan mo, payapa ba yung katabi mo? Nasa church na yan. Ha? Nasa church na, baka balisa pa yan. Bakit nga gano'n? Nasa church na, ba't balisa pa rin? Kanino ka ba talaga lumalapit? Andiyan po ba kayo? Andito ka ba para sa katabi mo? O andito ka talaga para sa Panginoon? Kasi kahit ano gawin mo, pag uwi mo, balisa ka pa rin. Magulo pa rin isip mo. Hindi ka pa rin mapayapa. Bakit? Kasi nga, sino ba nilalapitan mo? Gayong ang pangako ng Panginoon, yung lumapit sa Kanya, bibigyan niya ng kapahingahan. Pero bakit pag uwi, balisa pa rin? Kasi baka physically present tayo, but yung kaluluwa natin, absent. Di ba? Tama yung mga teacher gano'n, di ba? No, nung tinawag, sinirtak experience gano'n, nung tinawag ka ng teacher mo, di ba? Diyan niya. Yes po? Hindi mo nga alam, tinatawag ka na pala eh. Di ba, ginanong ka pa nung classmate mo? Bakit? Napakwento ka dun sa katabi mo. Di ba? Biruin mo yun, no? Tapos ano nangyari? Nung tinawag ka ni teacher mo, hindi ka nakasagot, di mo alam yung tanong eh. Hindi mo alam kung ano yung pinag-uusapan. Tama po ba? Maganda ba grade nun? Matignan mo yung katabi mo, attentive ba talaga? Talaga bang si Lord ang focus ng katabi mo? Hello? Kasi nasa church na tayo, dapat payapa ka na. Bakit? He you will find rest for your soul. Sabi ng Lord. Every time na lalapit tayo sa Panginoon. Kaya mahalaga na lumalapit talaga tayo sa Panginoon. Hindi tayo lumapit para lang, hindi tayo magdi-devotion, requirement. Hindi ka lang a-attend, requirement. Bakit? Kailangan ko to para mapayapa ako. Ang Diyos ang lalapitan natin. Amen? Kasi pag si pastor ang dahilan ng lumapit kayo, baka may masabi ako rito, masaktan ka. Hindi ka naman mapapayapa. Pero pag si Lord ang nilalapit mo, ay si Lord nangungusap sa akin, ginagamit lang si pastor. Kasi wala namang pwede magsalita sa akin nun eh, kundi si pastor o kaya yung sa leader ko. Mapapayapa ka. Amen? Okay. Pastor, paano ba? Kung si Lord lang talaga, ano ang kailangan kong gawin? If you'll allow me, if you're taking down notes, isulat nyo to. Paano ko masusumpungan ng kapayapaan sa Panginoon? If you're writing down notes, sulat nyo po ito. Unang-una, you need to be still before God. You need to be still before God. Ano po yun? Kailangan po na, sabi ng Psalm 46 verse 10, pumirmi. Sabi ng Psalm 46:10, sabi sa tabi mo, pirmis. Sa tabi mo, pumirmi ka. Be still and know the time God. May pinagdadaanan ka ba? May mga sitwasyon ka ba sa buhay? May mga challenge ka ba sa finances mo? May depression ka ba? May anxiety ka ba? Nalulungkot ka ba? You feel alone. Kapatid, you need to be still. The reason para hindi tayo mapayapa at di natin maranasan yung kapayapaan at yung sumpa ng restless soul ay meron tayo is because hindi tayo mapayapa o hindi tayo mapirme sa Panginoon. Pero mo nasa church na, balisa pa. Yung supposed to be na, yung church dapat, dyan na yung lugar na talagang ibibigay mo na, andito ka sa church, andito ang Lord, magpipray ka na, yun ang focus mo, balisa pa. Amen? Naku niya yun? No, tinatawag pa, di ba, kailangan pa bang checkin yung devotion mo? Kailangan pa bang checkin yung attendance mo sa church? Kailangan pa bang i-follow up ka na, uy, umattend ka naman ng training?
Kailangan pa. Bakit? Kasi we need to be still. We need to stand firm. Kailangan matutunan po natin. Kaya po, minsan merong problema tayo na wala tayong pong kapayapaan kasi malikot tayo. Sino rito nakapag-alaga ka na ng batang malikot? Grabe yung parang, grabe na lang lahat, no? Na? Grabe. Talagang, yung mga ganyan bata, naintindihan mo yan. Di ba? Pag yung ganyan po, naintindihan ni pastor yan. Pero pag mga 10 years old na ganyan pa rin, pa-check up nyo na. Yung mga malikot pa rin, pa-check up nyo na yun, baka may kailangan talagang ayusin. Pero pag normal sa bata yon, pero totoo lang, di ba, pag ikaw yung magulang, kasi po, 3 anak ko eh. Lahat po sila, mayroong ganun ng bata po sila. Tama, lalo ng mga 2 years old, 3 years old, hanggang 4, naku po, grabe, sabi ko sa inyo. No. Pero alam nyo, di ba, parang tayo pag magulang, pumirmi ka nga, baka mahulog ka. Di ba? Di ba, no? Pero alam nyo po, nakakatuwang isipin na para maranasan mo pala ang kapayapaan at kapahingahan, we just need to be still in the Lord. Kailangan nating pumirme sa Panginoon. Kaya po napakahalaga pala ng prayer. Kaya pala napakahalaga ng ating pagme-meditate ng Word of God o yung tawag natin ay devotion. Bakit? Kasi po, doon natin pinapakita that we are still in the presence of God. You are still on the throne, God. Hindi ako Diyos, kayo ay Diyos. May sitwasyon ka ba? Hindi ka Diyos. God is still in control. Wala yun sa control mo. Kaya pinahintulutan ng Panginoon kasi para matutunan mo na siya may control. Psalm 131 verse 1 to 2. Sabi ron, "But I have stilled and quieted my soul. Like a weaned child with its mother, like a weaned child is my soul within me." Ano rin sinasabi ng psalmist? Para siyang bata. Nakita rin kayo ng bata, nga, nga, nga. Tapos tapatan mo yon, tapatan mo ng kahit ano dito, susubo niya yon. At pag sinubo niya, diretso agad sa bibig yon. At pag yun nilagyan mo ng ano yun, yung beberon, yung ganyang bote, no? Yung bottle niya, feeding bottle. Pag ganun, tama? O doon sa nanay niya, talagang andun na yon, nakadikit na yun sa nanay niya. Tama? At payapa na siya noon. Bakit? Kasi yung kanyang provider andun na, yung nanay niya. So, ibig sabihin, when we come to the Lord, we need to be still and we need to be quiet. Mahirap pag umiinom ka tapos maingay ka. Nasubukan niya na uminom ka tapos maingay ka, nagsalita ka, nasamid ka, di ba? Hindi mo na-enjoy. Bakit? Kasi ang ingay natin. Alam niyo po, may pagkakataon that when you pray, you don't have to say anything. You just need to enjoy yung presensya ng Diyos. Minsan kasi parang, kailangan kong gawin to, ang dami kong kailangan bayaran, ang dami kong dapat na iplano, ang dami kong dapat na itatag, dami kong dapat na puntahan, ito yung gusto kong, ito yung pangarap ko. Kaya alam, minsan sa dami nating gusto, hindi natin ma-enjoy yung presensya ng Diyos. Hindi natin ma-enjoy ang Diyos. Alam mo kapatid, sa dami ng mga meron ka, ang hinahanap pa rin ng Panginoon, kahit na 1,000 pa yung disciple mo, ang hinahanap pa rin ng Panginoon, ikaw. Kahit maging multi-millionaire, billionaire ka na, ang mahalaga pa rin sa Diyos, ikaw. Ikaw kasi yung dahilan kaya namatay si Jesucristo sa krus. Hindi yung title mo, hindi yung estado mo. Doon mo makikita pa rin, ako po bilang pastor, nakita ko pa rin, pinakamahalaga pa rin sa Panginoon, it's not my achievements, it's not my position. Ako ang mahalaga pa rin sa Diyos. At yung time na ako ay nandun sa presensya niya, alam ko yung pa rin ang pinakamahalaga sa Kanya. Pangalawang bagay that we need to have so that matatag yung ating kapayapaan. Pangalawa, if you're writing down notes, wait for God. Sabi sa tabi mo, wait for God. Wait for God. Wait for God. Psalm 37 verse 7, wait for God. Kanina, be still and wait for God. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Oh, nasa na tayo? Okay? Yun po ba yun?
Yan. Be still and wait patiently for Him. So, tingnan niyo po, minsan, alam niyo po sa panahon natin kasi ngayon, gusto natin palaging mabilis. Gusto natin, pag isang pindot natin, nandun na yung sagot. Di ba? Nandun na, andyan ang Google, andyan na ang mga AI. Gusto natin, ang bilis. Pero gayong ang Panginoon, minsan nagagawa nating attitude sa Panginoon, na pag tayo ay nag-pray, gusto natin mabilis lang. Gusto natin, pag nagbasa tayo ng Bible, gusto natin sandali lang. Pero pag nanood tayo ng movie, marathon. Di ba? Gusto natin, pag umouting tayo, kung pwede lang, doon ka na tumira. Di ba? Pag nagburakay, gusto mo pinakamahaba, ayaw mo na mga 2 days, 1 night. Gusto mo mga 4 days. Yeah? No, grabe, no? Gusto mo, pwede lang 1 linggo na doon ka. Pero pag sa presensya ng Panginoon, minsan, hindi ganun yung enjoyment natin. Alam niyo po, yung pag sinabing be still, that's the time that we pray. And after natin mag-pray, of course, hindi tayo ang boss, siya ang boss. Dapat mas marami yung sinasabi niya. Kaya tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit? Inaalam natin, yung puso ba natin na sinasabi natin sa Diyos, yung dream natin, yung desire natin, ka-align ba ng puso ng Diyos? Kaya natin binabasa. Kasi mapapangyari lang yung gusto natin pag-align sa kalooban ng Panginoon. May power yon. At doon mo rin aalamin kung ano yung gusto ng Panginoon para sa buhay natin. That's the time na babasahin natin, 1 chapter, 2 chapter, 3 chapter. At hanapin natin, hindi yung gusto nating talata at ayon sa gusto natin, kundi ano yung gusto ng Lord. Sabi nung Psalm 130, verse 5 to 6, tingnan niyo po. Tingnan niyo yung attitude ng psalmist. Sabi, I wait for the Lord, my soul waits. Kaluluwa. And in His word, I put my hope. Bakit po may kabalisahan? It's because yung hope natin, wala sa word ng Lord. Nandun sa gagawin natin, nandun sa plano natin, nandun sa pangarap natin. At ang iiwan natin, yung plano ng Lord. Ang pupursue natin, yung plano natin. Ang tanong, align ba sa plano ng Lord yung plano natin? Kaya sabi ko nga sa mga kapatid, sabi ko sa inyo palagi, huwag kayo magde-decide pag walang word ni Lord. You need to wait and you need to ask the Lord for His word. Yung go signal ni Lord, kasi kung walang word ni Lord dyan, bakit mo i-pursue? Tama? Even yung pag-quit sa anumang bagay. Sinimulan ng Lord sa'yo, tatapusin niya, pero hintayin mo kung tatapusin mo na dapat. Hingin mo yung word niya. Are you listening, mga kapatid? Okay. Huwag magmamadali. Sabi sa tabi mo, huwag magmamadali. Verse 6, my soul waits for the Lord more than watchmen wait for the morning. Alam niyo yung watchmen? Nakakita na kayong watchmen? Ito yung bantay sa gabi. Tingnan kung mayroong kalaban sa paligid nung muog nila. Yung mga nandun sa taas yan. No, ganun daw. Yun, nagbabantay. Baka may kalaban, baka may kalaban. Hihintay nila rin na paaraw na. Hindi sila natutulog. Alam niyo po, ganun ba tayo magbantay sa Panginoon every time that we pray, we read the Word of God in the morning, bago tayo matulog? Do we really focus on seeking the Lord? Are you listening, mga kapatid? Diyan pa ba kayo? Ano sabi? Wait for God. Tignan mo yung katabi mo, saglit lang akong di nagsalita, nabalisa na. Diba? You need to wait. Diba? Minsan, no, nababalisa tayo, konting oras lang, saglit lang, wala pa nga atang 1 minuto yun, no? Yung katabi mo, tignan mo katabi mo, nanginginig na. At yun po sabi, di ba, wait for the Lord. Ito yung mga tanong when we read the Word of God. When we pray, when we read the Word of God, tignan nyo, what do you want to say to me, Lord? Tanungin natin, Lord, ano gusto mo sabihin sa akin? At Lord, ano yung gusto mong ipakita sa akin dito sa iyong salita? At pangatlo, what do you want to do in me? Lord, ano yung gusto mong likhain sa akin o ano yung gusto mong ipagawa sa akin? What do you want to do in me? Mari ngayon, naghahanap ka ng kapareha sa buhay, maghintay ka sa Panginoon. Ipanalangin mo sa Diyos. Amen? Ako po, natutuwa kasi yung kapatid ko dati, sabi ko, paparapol ko na to palagi. Pag Pasko, paparapol ko no? Pero nyo po, talagang mayroong biyaya yung Panginoon.
Ang sabi niya lang, maglilingkod ako sa Lord, magtatanim ako para sa Panginoon, para din doon sa bibigay niya sa akin. At ang hanapin ko yung kalooban ng Diyos. Amen? At 1 linggo na po silang mag-asawa ngayon. Tama po ba? So, at nakita ko kung paano po nila hinanap ang Panginoon. Kaya mga kabataan, dito ba kayo? Huwag magmamadali. Dahil madalas ang nagmamadali, nagkakamali. Ang hindi makapaghintay, nagiging tatay. Ang hindi makatiis, nabubuntis. Okay. Saan ba galing yun? Di ba? Okay. Wala ka ba dun sa trabaho na gusto mo? Maybe God has a plan for you. You need to wait sa Lord. Ano ba yung word ng Lord sa'yo? Di ba? Lalo yung mga mag-asawa. Binigyan ka na ng asawa. Wala na. Tapos na yan. Di ba? Siya na talaga yun. Yung mga mag-asawa, andyan po ba kayo? Yan na yun. Siya na yun. Di ba? Binigay ng Panginoon. Wala nang iba dapat. Kaya lang, dito natin makita, ano po, baka yung iba kasi, Lord, naghintay ako sa iyo, baka bigyan mo pa ako ng mas bata. Hindi na po, yung mga may asawa, siya na po yun. Okay po ba yun? Kung katabi mo yung asawa mo, sabi mo, no choice. Ako na talaga yun. Okay, number 3, for us to see, to find yung peace sa Panginoon, is reflect on God's goodness. Reflect on God's goodness. Ang problema po kasi, no, pag nandun tayo sa panahon ng problema, kaya tayo nababalisat, di tayo mapayapa. Kasi po, natutokso tayo, ano ba yung kailangan kong pang gawin, di ba? Para magkaroon ako nun. At ang nakita natin, ang hinanap natin palagi yung wala pa tayo. Tanong ko sa inyo, pag hinanap mo yung wala, ano makikita mo? Ano makikita mo pag hinanap mo yung wala? Ano nga? Ano nga makikita mo pag hinanap mo yung wala? Ano nga? Ano nga? Ba't mo hinahanap? Listening mga kapatid, huwag mo hanapin yung wala. Ano yung meron ka na? Kasi yun ang gagamitin ng Lord para gumawa ng malaking bagay. Kaya nga sabi niya, ay mapagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. Big things start from small beginnings, sabi ni Milo, di ba? Di ba? Pero tingnan niyo po, tayo po, bakit nagkakaroon tayong problema? Kasi parang, hindi ko pa nagawa to, ang dami kong kailangan bayaran, dami kong kailangan gawin, dami kong kailangan puntahan, dami kong mga taong kailangan kausapin, no, in the ministry, dami ko. Alam niyo po, si Pastor, ganyan din ako at times. Pero niyo po, pag minsan niisip ko, may mga nawawala, may mga kakulangan, pag inisip ko na yung ginawa ng Diyos, napapayapa na ako. Ano na yung meron ako? At ano pa yung parating? Tingnan niyo po ang ganda na sinabi ng Psalm 116 verse 7 to 9. Sabi niya, be at rest once more, O my soul. Kinakausap niya yung kanyang sarili. Sabi niya sa katabi mo, okay lang kausapin ng sarili. Sabi niya sa katabi mo, okay lang kausapin ng sarili. Sabi niya sa katabi mo, huwag ka lang sasagot. Ay po ba yan? Mahirap po yan pagka sumagot ka na. Okay lang kausapin yung sarili ko kasi. Diba? Okay lang yan. Huwag lang sasagot. Ha? Okay po, mahirap po yan pagka sumasagot na. Diba? Okay lang kausapin ng sarili. Ha? Sabi sa tayo, okay lang kausapin ng sarili. Huwag ka lang sasagot. Okay? So be at rest once more, O my soul. For the Lord has been, kasi meron siyang kabalisahan. Pero sinasabi niya, mapayapa ka kaluluwa ko. Bakit? Dahil ang Diyos mabuti sa iyo. Mabuti sa akin. Sabi niya, for you, O Lord, have delivered my soul from death. Naalala niya, dapat patay na ako, iningatan ako ng Diyos. Inalala niya yung nakaraan. Pag inalala mo yung ginawa ng Diyos sa iyo noon, kahit wala ka pang answered prayers ngayon, mapapayapa ka. Dati, di ba parang isipin mo, alam mo, patay ka na dapat ngayon. Pero salamat sa Panginoon. Sino rito may experience na ganun? Yung alam mo, dapat patay ka na ngayon, kung hindi sa biyaya ng Diyos. Nakataas yung kamay ko, salamat sa Diyos. Kasi totoo lang, dapat mo, patay na ako eh. Pero salamat sa Panginoon dahil nakilala ko siya. Andito ako ngayon. Napakabuti ng Diyos. Kaya na minsan, hinahanap natin yung wala pa tayo. Doon tayo nababalisa.
Biruin mo, hanapin mo ba naman wala? Hindi ka ba mapraning dyan? Di ba? Hanapin mo yung wala. Eh, wala talaga yun eh. No, yung meron ka na, ano na yung ginawa ng Diyos sa'yo. Sabi niya, my eyes from tears. Dati, nalungkot din ako pero pinayapa ako ng Lord. My feet from stumbling. Dati, bumagsak din ako pero binangon ako ng Diyos. Salamat. Yun yung nakita niya yung noon. At sabi ng verse 9, that I may walk before the Lord in the land of the living. Nakita niya, kaya ako buhay ngayon. Kaya ako rin naligtas dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay ko. Napayapa siya. Amen? At isa nakita niya, ang Diyos ang tagapagligtas. Ang nakita niya, yung ginawa ng Diyos noon at yung gagawin pa ng Diyos sa hinaharap. Alam niyo po, pinakamagandang encouragement, isa pa. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, ano man ang pinagdadaanan mo, kung ano man pinagdadaanan mo, gano'ng makatindihan, ikamatay mo man yan. Gusto ko sabihin sa iyo, dahil sa tinanggap mo sa Jesucristo, may buhay na walang hanggan ka. Amen? Hindi yan mananakaw ni naman dahil sa iyong pananampalataya kay Jesucristo. Kaya ito po yung makita natin. Kapatid, gusto mo mapayapa? You need to be still in the presence of God. You need to wait for Him. And you need to reflect doon sa kabutihan ng Diyos. Pastor, wala akong panahon para mapahinga sa Panginoon. Kapatid, dahil sobrang balisanan ng buhay mo, kapatid, walang dahilan na hindi ka maging payapa sa presensya ng Diyos. Dahil wala ka ng oras. Are you listening? Lalo mong kailangang hanapin ng Panginoon. Bakit? Kasi wala ka ng kapahingahan. Wala tayong pwedeng makita ang kapayapaan kundi sa presensya lang ng Panginoon. Diyan po ba kayo mga kapatid? Kaya po naintindihan ko yung katabi mo kung nakakatulog. Kasi hindi makatulog sa bahayan. Pero dahil nasa presensya ng Panginoon, nakakatulog yung katabi mo. Hindi, wala natutulog. Nakita ko, gising na gising. Amen? Huwag mo sabihin na, ang dami ko, Lord, kailangan bayaran, wala na akong oras para sa inyo. Lalo mong kailangan magtatag ng oras sa Panginoon. Lalo mong kailangan hanapin ng Diyos. You need to be still. Sa oras na ito, magpipray na tayo. Kung ikaw yung tao na nababalisa, kung ikaw yung tao na parang wala kang kapayapaan, itong word na to para sa'yo. Maybe you need more time sa Panginoon. Okay na. Guys, okay na? Okay na. Later na. You need to seek God at this moment. No? Samahan na lang nila ka, they'll just play yung prayer music natin. Pwede ba tayo magtungo na ating ulo, magpikit ng ating mata, and let's come before the Lord. Sa oras na ito, lapit natin yung sarili natin sa Lord. Sobra bang dami ng ginagawa mo? Pagpe-pursue mo dun sa pangarap mo, na kahit nandito ka na sa church, kaya ninanakaw na yung oras mo para manalangin, nasa church ka na, balisa ka pa. Kapatid, tell you, may pangako yung Panginoon. Imposibleng magsinungaling ang Diyos. Tapat ang Diyos. Totoo yung salita ng Diyos. Ando ka ba sa sitwasyon na parang hindi mo na kaya, ando ka sa lugar na parang hindi mo na maintindihan? Kapatid, gusto ko sabihin sa iyo that God is still on the throne. Andun pa rin siya sa trono. God is still in control. God is still God. Maybe, kung ginawa mo na yung lahat, kailangan mong mapayapa na sa Kanya. Alam natin na yung kapayapaan natin, alam natin yung pag-asa natin ay nasa Panginoon. Alam natin na pag nagtiwala tayo sa pera, ang pera nawawala. Lahat ng bagay sa mundo, hindi natin madadala. Titulo, posisyon. Pero yung relasyon natin sa Diyos, dadalhin tayo sa pangwalang hanggan.
God wants to give you peace right now. Kung ikaw yung tao na to na nakita mo, medyo balisa ka, isip mo, ang dami ko pang kailangan gawin, dami kong kailangan itatag, ang dami kong kailangan puntahan, o meron akong kailangan posisyon na ma-attain, at nananakaw na yung oras mo sa Panginoon. Just come to the Lord. Lapit mo yung sarili mo sa Diyos. Come to me, sabi ng Lord. Come to me, all you who are weary and burdened. Kayong lahat na napapagalat na bibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Let's have a moment of silence, a minute lang, just to enjoy the presence of God. Aming Ama, nasa langit. Aming Ama na walang hanggan ng pag-ibig. Aming Ama na pinatunayan na walang hindi kayang ibigay sa amin nung inyo pong ibigay ang inyong kaisa-isang anak, ang aming Panginoong Jesucristo, para magbayad na aming kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sa inyong pag-ibig. Lumalapit po kami sa inyo ngayon. Humingi po ng kapatawaran sa anumang pagkakamali, pagkakasala. If we took control, Lord, sa situation, instead of trusting you, God. Forgive us, Lord, kung nag-doubt kami. Forgive us, Lord, kung natakot kami at gumawa kami ng sarili naming pamamaraan. Gumawa kami ng sarili naming diskarte. Instead of seeking you, God. Forgive us, Lord, kung we don't enjoy yung time na kami po ay nasa presensya niyo. Forgive us, Lord. Kung nakita namin requirement, yung paggawa ng devotion, nakita namin requirement, yung pagdalo sa mga pagtitipon, sa mga training. Forgive us, Lord. Thank you, Lord, for the wisdom. Thank you for your word that reminded us, God, na kayo lang po talaga ang source at kayo lang ang aming tanging kapahingahan. Thank you, Lord, for reminding us that we just need to be still in your presence. That we just need to wait sa inyo pong presensya, sa inyong direction, sa inyong word. Thank you, Lord, for reminding us na kailangan lang po pala namin, Panginoon, na tignan na hindi nyo naman kami pinabayaan, na napatunayan na namin sa mga nangyari sa amin noong nakaraan, that you are never late sa pagtulong. Though may mga unanswered prayers,
Pero alam namin, you are never late. You are always on time. Thank you, Lord, for the assurance sa word niya. And I pray, God, sa mga kapatid ngayon, nababalisa, naguguluhan, nalilito, I pray and I ask, palayain niyo sila sa anumang espiritu ng kabalisan, espiritu na anxiety, loneliness, depression, in the name of Jesus. Anumang espiritu na nagnanakaw ng kanilang kaaliwan at kapayapaan, pag-asa sa inyo, aming pinapalaya sa pangalan ni Jesus. At sa oras nito, Panginoon, ask that you fill them with your presence. Fill them with your spirit. Grant them, Lord, to experience your love, your joy, your peace, your patience, your kindness, your goodness, your faithfulness, gentleness, and self-control. Thank you, Lord. Pagpalain niyo po yung inyong mana. And we claim this and we receive this. Kapatid, pwede mo bang lagay yung kamay sa iyong dibdib? And just tell the Lord, Lord, I receive it. I receive that peace. I receive your love. I receive, Lord, that satisfaction only from you alone. Thank you, God. I seal it with the precious blood of Jesus by the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. And now, guys, you will say, Amen and Amen. Praise the Lord. At ngayon po, since this is the first Sunday